Welcome, Miss Green. Nandito ngayon si Miss Green sa ating club para pumili ng lalaking maganda ang katawan at pogi. Magbibigay siya ng pera, maanakan lang siya. Wala na bang iba? Alam niyo, Miss Green, sila ang mga lalaking pasok sa mga katangiang hinahanap niyo. Wala ba kayo nagustuhan sa kanila? Ang gusto ko sana'y gwapo at may magandang pangangatawan. Parang hindi sila pasado sa requirements ko. Nako, alam niyo, Miss Green, sila na po ang pinakapambato dito sa club namin. Ay, teka lang. Siya nga pala, bigla kong naalala. Dito sa club, meron kaming number 1. Siya ang crown jewel ng club namin. Anong itsura niya? Sobrang gwapo at maganda ang katawan. Siguradong pasok sa requirements niyo. Di tawagin mo na. Papasukin! Si Ace dito! Nandito na po ang pambato naming si Ace. Hubarin mo yung jacket mo. Perfect. Anong pangalan mo? Sino nga ako? Ayon sa mga balita, ang pinakamayamang tao sa River City, ang bilyonaryong business tycoon na si Michael Brown ay nakabalik na sa bansa. Sir Michael! Kuya, kababalik mo pa lang. Ano bang pinagdasal mo? Wala kang pakialam. Kuya, hindi sa ganun. Pero isa lang ang tagapagmana ng pamilya sa bawat henerasyon at gusto nang magkapo ni Lola. May inayos na siyang mga elite na babae para pagpilian mo, kaya dapat ka nang umuwi. Wala akong interes sa mga babae. Kuya, Si Lola, mangungulit na naman to eh. Ayon sa report, noong araw na bumalik si Michael, nangyari ang aksidente. Ang pinakamayamang tao sa River City na si Michael ay nawawala simula noon. Bigla na lang dumating si Ace sa mismong pinto ng club ko. Balik kayo ulit dito, ha? Naku! Sino naman to? Pinatingnan ko siya sa doktor at ang sabi, nawalan siya ng alaala dahil sa car accident. Napansin kong gwapo siya at maganda ang katawan. Kaya naisip kong pwede ko siyang pagkakitaan. Kaya pinangalanan ko siyang Ace at sinimulan ko siyang itrain. Walang dudang nagugustuhan siya ni Miss Green at tsak na yayaman ako sa lalaking ito. Ang pangalan niya ay Ace. Ace, batiin mo naman siya. Apo. Ace ang pangalan ko. Miss Beauty, ako nga pala si Ace. Alam mo, Miss Green, yang si Ace namin, kayang gawin ng kahit na anong klase ng trabaho. At saka, fluent siya sa mahigit 100 lingwahe. Napakatalino niyang lalaki. At higit sa lahat, itong si Ace marunong sumunod sa mga rules namin. Ace, ano nga uli ang motto ng club? Kung gusto mong magustuhan ka ng mayaman? Dapat magpalaki ka ng katawan. At kapag? Masaya ka. Masaya na rin ako. Gwapo na at fit pa. Ang pinaka-importante, masunurin at behave. Hindi niya ako bibigyan ng problema. Nagkarelasyon ka na ba? First time ko kasing magkakaroon ng boyfriend. Miss Green, itong si Ace ay inosente pa. Garantisado, virgin pa siya. Pasado ka na. Sumama ka na sa akin. Mula ngayon, aalagaan kita. Wala kang gagawin, kundi ako ay anakan mo lang. Bibigyan kita ng 30 million pag lalaki, 40 million naman pag babae. At 50 million naman sakaling maging kambal. Payag ka? Napakaganda niyo po. Payag ako. Tayo na. Okay. Sige ho, Miss Green. Ingat kayo! Grabe, ang sweet mo talaga.
Sarah? Ba't nandito ka? At sino naman yan? Ate, siguro hindi mo pa alam. Inasal na kami ni Daniel, kaya naman Mrs. Carter na ako. Ate, huwag mong sabihin nandito ka para sa isang batang gaya niya. Jessica, isa lang ang anak na babae ng mother ko at ako yun. Huwag mo isiping dahil kapatid kita sa labas at pinatira na kayo ni Papa sa bahay, may karapatan ka nang tawagin akong ate. At ikaw, Daniel, basura ka lang na itinapon ko na. Pero alam mo, yung basurang pinulot mo lang, ang kaya mong ipagyabang habang buhay. Ikaw! Sarah naman, ano man ang nangyari, di ka dapat bumagsak sa boy toy lang. Oh! Alam ko na. Alam ko kung bakit siya ang pinili mo. Dahil ba sa will and testament? Na nagsasabing mapapasayo lang ang mana ng buong Green Corp kung magkakaanak ka. Tama ba, ha, Sarah? Ang Green Corporation ang alaala ni Mama, kaya hindi ko hahayaang makuha to ng iba. Kailangan kong mabuntis at magkaanak. Beauty, sino ba tong matandang lalaki at matandang babae na to? Matandang lalaki? Anong matanda ha? Hoy, boy toy. Sino tinawag mo matanda? Beauty, napakasungit naman ng mga matatandang to. Hindi naman kaya nagme-menopause na silang dalawa? Hoy, boy toy. Talagang... Alam mo, Daniel, huwag kang magalit sa kanya. Huwag mong takutin ang boy toy ko. Hindi ka na nahiya. Mas bata siya, Daniel. Mas gwapo pa. At saka, may abs siyang ganyan. At mas magaling siya sa'yo sa lahat ng bagay. Ate, gaano man siya kagaling, boy toy mo lang naman siya. While itong si Daniel ko ay CEO ng Carter Group. Nagsasama ka ng isang boy toy, hindi ka ba nahihiya? Alam mo, Sarah, wala ka nang mahanap pa na mas higit pa sa akin. Pero hindi ka naman dapat siguro pumatol sa isang tulad niya. Sarah, wala na ang mother mo, kaya hindi na ikaw ang tinatawag na paboritong prinsesa. Old Mrs. Brown! Si Old Mrs. Brown yan ah. Yan ang pinakamayamang tao sa River City. Nang mawala si Michael, hinalughog nila ang buong city, makita lang siya. Nung araw na dumalaw si Michael sa Xinguan, tapos na aksidente at nawala. Hindi ko na siya mahanap kahit saan. Lola, buti pa pasukin na natin. Baka naman, nandito si Kuya. Pwede bang huwag kayong humarang dyan? Daniel, hindi ba siya ang pinakamayamang si Old Madam Brown? At ang apo niyang si Michael ay nawala matapos maaksidente nun. Salubungin natin at batiin. Kung makikilala natin ang pamilya Brown, mas maganda, di ba? Sige, tara. Hello. Madam Brown, kumusta po? Kilala mo sila? Hindi, Lola. Tabi kayo! Oh, Old Mrs. Brown! Anong lugar to, Ryan? Old madam, private club po to. May mga male models dito. Ryan, bakit naman? Dito mo kami dinala. Ang kapatid ko ay isang billionaire tycoon. Huwag mo namang sabihin, pupunta siya dito para maging male model. Ganda. Tagal mo kong di binibisita. Kala ko nakalimutan mo na ako. Si Michael ay walang interes sa mga babae. Kahit nga mga mayayaman, hindi niya pinapansin eh. Minsan nga, may babaeng napahawak sa kanya. Pinadampot niya to at ipinatapon sa labas. At hindi mo siya mapagsasalita ng beauty. Malabong maging ganun si Michael. Napasok na natin ang buong syudad, pero hindi natin siya nakita. Saan nga kaya nagpunta si Kuya? Oo nga. Michael, apo ko, nasan ka ba talaga? Baby, mula ngayon, dito ka natitira. Beauty, Problema? Beauty, pinagtatawanan ka nila kanina dahil sa akin. Huwag mo silang pansinin. Mula ngayon, sa akin ka lang. Walang aapi sa'yo.
Marunong ako maglaba, magluto, at mga gawaing bahay. Magiging masunurin ako. Ayos yan. Sagutin ko lang to ha. Gagawa akong dinner. Baby, anong ginagawa mo dyan? Gumagawa ng dinner. Sinong may sabi sa'yo magbihis ng ganyan? Bakit, hindi mo nagustuhan? Beauty, pakiramdaman mo. Anong naririnig mo? Itong lalaking to, para talagang tinutokso ako. Gagamitin ko lang naman siya para magkaanak ako. Yan ba? Natutuhan mong lahat sa club dati? Oo. May iba ka bang natutuhan doon? Kaya ng... kung paano gumawa ng baby. Beauty, may masakit sa akin. Saan ang masakit? Dito. Beauty, tulungan mo ako. Sige, hubarin mo yan. Dalhin mo ako sa room natin. Baby, ang ganda ng katawan mo. Gusto mo ba yung Beauty? Oo. Beauty. Beauty, gising ka na pala. Gano'n lang pala pag first time ka. Beauty, gusto ko pa. Tindi naman ang stamina niya. Baby, kailangan ko nang pumasok eh. Sige na, isa pa. May tumatawag. Sarah, nagkwento sa akin ni Jessica na may kinakasama ka na raw. Totoo ba? Mr. Green, oo nga't father kita. Pero dahil inuusisa mo ang tungkol sa private life ko, parang bigla akong flattered ah. Abat? Mag-report ka rito sa office. Magkakaroon ng meeting ang board tungkol sa collaboration sa Brown Group. Ang company namin, makikipag-collab sa Brown Group? Beauty, huwag ka munang umalis. Gawin uli natin. Baby, kailangan ako sa opisina. May collaboration ng company namin. Sa isang kilalang company. At yun ay ang Brown Group na pagmamayari ni Mr. Brown. Siya ay isang business tycoon. Ano nga ang pangalan niya? Nakita ko dati ang pangalan niya sa financial magazine. Ah, tama. Ang pangalan niya ay Michael Brown. Michael Brown?